Naniniwala ang palasyo na pag-atake sa administrasyon ang inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila ng kaliwat kanang issue, bukas kaya ang Malacanang na makipag-alyansa sa oposisyon? Para sa detalye magbabalita live si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, may maingay ngayon na usap-usapan nga tungkol dito sa posibleng bagong unit team sa 2028. Ano ang masasabi dyan ng Malacanang? Cheryl, masyado pa raw maaga para magkomento sa ipinalutang na pagbuo ng bagong unit team ayon sa palasyo. Hindi pa nababanggit kay Pangulong Bongbong Marcos ang mungkahi ni dating Senador Antonio Trillanes na maaaring magsanib puwersa ang mga taga-suporta ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo para bumuo ng bagong unit team sa 2028. Layon daw nito na matalo ang mga Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, masyado pa rin daw maaga na pag-usapan ng eleksyon. Dinedma rin ng palasyo ang pambabatikos ni Batangas Representative Leandro Leviste at aligasyong nasa ilalim ng de facto martial law ang bansa. Marami raw kasi ang tahimik dahil sa takot na makasuhan. Sabi ni Castro, not all wrong opinions deserve a response from the palace. Binakbakan din ito ang sinabi ng mambabatas na tinatarget ang mga kritiko. Marami na raw ang akusasyong ibinabato sa Pangulo pero kahit siya, hindi nagsasampa ng kaso. Bukod dito, naniniwala ang Malacanang na pag-atake sa administrasyon ang pagsasampa ng impeachment laban sa Pangulo, lalo't maging ang ekonomiya raw ng bansa na aapektuhan. Gayunman, iginagalang pa rin daw ni PBBM ang proseso sa Kamara. Tuloy pa rin daw ang Pangulo sa pagtatrabaho at pagkilos para maiangat ang buhay ng mga Pilipino. Cheryl, pinuri naman ni Castro ang pag-inhibit ni House Majority Leader Sandro Marcos sa usapin nga ng impeachment laban sa ama. Pagpapakita daw ito ng karakter at pagiging disente ng presidential son. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.